Okay. Again, no, akong gina-share sa inyo ha karon is all about the power of prayer. So, mga igsuon, no, gawa siya sa ako ang mind nga last time, nganong, pwede raman unta ta mo connect sa Ginoo through worship. But, without praying, mga igsuon, I just don't know if you believe, medyo kulang. Kulang ba pag mag-worship lang ta, dili ta magampo? Amen. So, muna mga igsuon nga, came up siya sa akong mind nga, ngano day tuod? So, tonight, ako ang ina-share sa inyo the power of prayer. So, sa second slide na to, it says in James 5:16, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. So, diri no, gideclare na diri no na the prayer of a righteous person has a great power as it is working. So, grabe gid kay ka-powerful pag kita matinud-anon, musunod gyud dira sa mga sugo sa atong buhi nga Dios. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dako ug gahom ug epektibo kaayo. So sa Bisaya pa, mga pag-ampo sa tawo nga matarong dako ug gahom. So naagi day siya power mga igsuon. That's why, have you noticed nga in times of uncertainty, kita tanan nagaampo gid ta. Diba? I just don't know if you experience nga kung naamoy mga bugat kay tanang gipambati, kamo mismo nagaampo. Mas less ninyo buhaton. I mean, first ninyong buhaton isang pag-ampo, dili nga mukanta ka diretso sa Ginoo. Amen? It's because, again, it says that the prayer of a righteous person has a great power as it is working. Let's unpack this powerful message, no? It's essential to recognize that the verse emphasizes the significance of righteousness in a prayer. A righteous individual is one who lives in alignment with moral and ethical principles, and this integrity empowers their prayers. So dapat naapod tay kanang clear natay prinsipyo nga dapat sundon nato ang Ginoo mga igsuon. Dili bitaw na ingon sila nga murag baling-baling lang bitaw nga ay paling-paling di ay nga murag on and off, murag sa igingon pa ni pastor usahay ang suga mo kalit og blink. So dapat gid ay imuhang kasing-kasing is naka-align, always naka-connecta permanente. And then kinahanglan pud mga igsuon nga matarong dapat tapat in Tagalog, or in other words, sincere tayo with our intentions. So sahay manggod kana bitong atuag yung ang Ginoo, if ever for example namoy i-wish no, namoy gusto nga pangayoon sa Ginoo. And then, if dili siya clear ang inyong intention, most likely, inyong mahuna-hunaan nga, wala man gihatag sa Ginoo. So, dapat gid ay clear. Dapat, klaro kay sa tanan kung unsa inyong padulngan kato inyong paghangyo sa Ginoo. Secondly, the phrase as it is working suggests that the prayer is not just static request, but an active, dynamic force. It implies that prayer is continuously at work, passively evolving and adapting in response to our faith and dedication. It also reminds that prayer is not just about asking, but about trust and genuine connection with a higher power. The connection that has the potential to bring about change and influence in ways we might immediately see. So sometimes ay mga prayers nga dali ra kay nato makita ang yang result, napo usahay a little delayed. So that's why giingon sa Ginoo nga dapat clear gid kayo atong mga intention, dapat genuine pud atong kasing-kasing anong kinahanglan nato to pangayoon sa iyaha. And then my question mga igsuon is nganong kinahanglan nato magampo. So muna akong isa sa mga kwan kaganina no nga pwede ra man siguro mukanta ra ta sa Ginoo. Ba? Pwede raman siguro mo share ta with other people. But medyo nganon dili siya kumpleto ang pagserbisyo sa Ginoo nga dili ta magampo. Do you believe nga dili kumpleto ang pagserbisyo sa Ginoo nga walay pag-ampo, walay personal connection sa atong Ginoo?
Okay. So ang third nato nga slide, it says about why praying. Anong kinahanglan ta mag-ampo? First, it says that relationship and connection. So, like for example, mga igsuon, no? Kung natay sa tuang sa family nato, if wala nato na ilahan ng atuang asawa, for sure dili kay nato siya mapasigarbo. Same sa atuang Ginoo. Kung wala nato na ilahan natong Ginoo, dili gid kayo kanang lisod kay sa tanan nato nga i-spread out kung kinsa ang atong Ginoo. Even sa, for example, sa mua mga igsuon no, sa akong trabaho, isa sa ako ang mga ginatudlo sa mga salesman nga kinahanglan before ka mag-engage, before ka mo negotiate og mga customer, kinahanglan kabalo ka unsa imong ibaligya. Kay lisod kay sa tanan nga kung mangutana ang customer nya wa ka kabalo sa imong produkto, lisod kayo ma-convince ang customer nga mopalit sa imong produkto. It seems kung mo spread ta og word sa Ginoo, then wala gid nato siya na internalize, wala nato fully na understand, wala nato gid nasabtan, o wala nato siya na ilhan kaayo, automatic medyo mutiklop gid ta. Amen. So prayer is the primary connective tissue that transforms religion into a personal relationship. It shifts from being a distant concept to a present Father. You know naman mga igsuon nga ato ang Ginoo is dili nato siya makita. Dili nato siya makita, but we believe also nga layo kay tanan sa satua kay dili gud nato siya makita. Unlike karon makita na ko si Bradin din, di ba? But ang atong Ginoo dili nato siya makita. Ay unsaon nato pag-connect sa iya ha? We have to close our eyes, open our hearts, and open our minds also, then talk to God. That's why we have, and through by that, it's a called prayer, mga igsuon. Kinahanglan ato ang i-close nato atong eyes, i-open nato atong hearts, and i-open po nato atong minds. That's one way to connect God. Amen? Now, we have also, the second one is obedience to God's command. So, ang prayer po dahil mga igsuon, mag-pray po dahil tuod da, it's because through sa obedience to God's command. So, prayer is an act of obedience to God's command. It is through prayer that we demonstrate our willingness to follow Jesus for His guidance. The Scripture explicitly commands believers to pray without ceasing and to be devoted to prayer. It is viewed as an act of service and obedience to God's will. Mga igsuon, no? By the time you pray, syempre, ang ato ang gi-pray over, we are building connection with God. So, through by that, mga igsuon, ang naa sa tong utok, mga igsuon, ug naa sa atong i-internalize is ang word nga ang words nga mga gi-share sa tuwa sa Ginoo. Do you believe with that? Nga kung once nga mo pray mo sa Ginoo, ang anyong nasa hunahuna is kung unsay gisugo o unsay gusto sa ato ang buhi nga Dios. And then for the third one, we have alignment with God's will. So, it's a prayer aligns us with God's will. It helps us to attune our desires and action to what is truly best for us as seen through His eyes. So again mga igsuon, no, usahay man gud pwede ta mo obey. Pero when we say alignment, natay everyday nga kabantay mo nang murag i-assess nato atong kaugalingon. Si Lord kini ba akong ginabuhat karon nahimaya ba ka? So always, kinahanglan nato mga igsuon nga gina-check ang atong kaugalingon nga kahimut-an ba ko sa Ginoo sa akong gibuhat karong adlaw. Same mga igsuon, no, sa sales in real life also. Even sa sales pag once nga before sa buntag kinahanglan before mi moadto sa tindahan or sa accounts or sa area kinahanglan na kay plano. Pag uli pud namo kinahanglan mi mohatag og unsay nahitabo
para to check kung unsay mga kinahanglan namong, unsay mga loopholes, unsay mga kulang, unsay mga lapses to correct also the following day. It same ang basis ana mga igsoon, it comes from the scriptures. Nga kinahanglan before we begin with our day, before our activities begin, kinahanglan ta mga igsoon magpray, magpasalamat. Pasalamat ta nga kita naginhawa, kita gitagaan og chance nga to ponder things sa diri sa kalibutan, to enjoy ang accompaniment sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Imagine mga igsuon, kung wala, buntag pa lang sa'yo, di nakakamata. Daghang kayo mga igsuon nga natulog, pagkagabi, pagkabuntag, wala na. Daghan kayo sa tanan. So, last time nga na ako sa Manila, isa na sa kuwang nakuanan na reflect, no? Nga kinahanglan gidi ay, kinahanglan, it's a no excuses. By the time you wake up, kinahanglan na to nga magpasalamat sa Ginoo. For the life alone, walay laing makahatag mga igsuon kundi ang ato ang buhi nga Dios. Dili ang atong pamilya makahatag og kinabuhi sa tuwa kundi ang Ginoo lamang. That's why pagka mumata mo sa kabuntagon, make sure nga magpasalamat sa atong buhi nga Dios. We have also spiritual strength and protection. So nagapray ta mga igsuon para sa ato ang spiritual strength, para malig-on ang ato ang pagtuo dira sa ato ang buhi nga Dios, no? Kay usahay manggod kung dili nato sa alaga, mura ba bitaw og tanom nga usahay kana bitong anang grabe kay ta ka excited nga ato asang bubuan pag pila ka adlaw na nakalimtan, usahay limtan pa karong adlaw pag ugma balik na pod. Untan hangtod nga 2 days na gap dili na mabubuan, hangtod nga nahanaw na same sa ato ang pag usual nga nahitabo mga igsuon sa pag-alaga dira sa tuwang buhi nga Dios. Nga pagtagaan nato isa ka adlaw lang. Tagaan lang nato isa ka adlaw nga dili nato buhaton. Ma-repeat, maulit ug mahitabo hangtod nga mawala na kadiha sa tiilan sa Ginoo. Munay nahitabo mga igsuon. That's why kinahanglan ta mag-ampo to build, no? And to make sure that we are connected with our Lord, with Jesus Christ, mga igsuon. And in the fifth one, we have internal peace and comfort. As we, imagine mga igsuon, no? By the time you pray, wala man siguro ways nga nagpray ka, nga perting sabaa, perting nimong pangasaba, dira. That alone mga igsuon, by the time you are doing prayer, by the time you are connecting with God, and you are telling God what's inside with your heart, what's your worries, what's your uncertainty, mind you mga igsuon, you are at peace. You are at peace. Last time mga igsuon, no, I just don't know if maybe some of you here nakabalo sa story. To be honest, wala jud ko nag-expect. I didn't even aim for a higher position. Wala jud ko ga-aim. Given the fact that I'm small, I am a skinny one. So wala jud ko ga-ay nga, mahimo kung mag-lead ko, mag-ingon ani, mahimo kong officer sa isa ka kuan nga company. Even kanami to makahila ko sa kuang by the time nga kanami tong mura bitaw kog ma-feel nga naadjud ko sa pinakaubos na ako sa yuta gakamang nga what I have right now mga igsuon is purely God's work. First, dili ko di ko mo comment, no, di ko mo accept nga miingon sila nga genius. O ibon sa may miingon sa kuha like mga subordinates na ako, no, miingon sila nga grabe ka genius si Sir Noviem. But to be honest, dili na ko siya ma-accept. Kay murag ang ako aging kuan is murag naning radyo ko kayo. Every time nga na ako'y and also I do establish curiosity mga igsuon. By the time nga na ako'y makita, na ako'y something interesting bitaw, ako ra gitaw na siyang gina-research. Ipangutana ra na ako si paring Google.
So murag gid na akong kuan tawo na pangutan-on ra na ako sa didto. So my point mga igsuon nga kana bitong para dili bitaw ko ang akong ways nga para dili na ako huna-hunaan nga naa ko sa taas in terms of position lang. Okay, from my first job I think 5 times ko na promote. So and then for the sake from sa third naman is twice, and then kay Mega Prime Fools also twice po ko sa iya promotion. I didn't even think about promotion. Kay even ako makaingon ko nga dili mamurag wala man ako gabuhat ra man sa akong buhaton. And then basta mga igsoon every time nga mo trabaho ko, mingon na jud ko nga Lord tabangi ko. I know nga there are so many people out there nga nag-aim sila og promotion. There are so many people out there nga grabe ka brilliant og mind. There are so many people nga murag di inspire nga dapat naana sila sa taas. But then again, ang ako ra gid taon mingon na jud ko sa Ginoo nga Lord, you know, and kung whatever nga imong gina-shower sa kuha, whatever your plans, then be it. Mura gid na ako maigsuon. Kay by the time nga mag-expect, for example, mag-expect ta for something, nga dapat na ako daadto, dapat by this one, na ako daani. So pag dili na siya mahitabo, what happen mga igsuon, imong basulon atong kaugalingon. Pag naay makita nimo nga ang uban na promote na imbis ang imuhang giim nga ikaw ma-promote pero ang uban siya mo'y na-promote, di masakitan gid ta igsuon. We have to manage expectation mga igsuon. Because ang Bible na nagaingon nga every one of us has unique, and every one of us God has planned for each and every one. So naay mga plano ang Ginoo sa tuwa. And what we are going to do, sumala sa giingon ni Pastor kaganina, nga inyo atoa na bang na-claim? Atoa na bang gi-claim sa Ginoo? Atoa na bang gi-claim? So, yun mga igsoon, no? Actually, sa atoang pang-adlaw-adlaw, tanan gid siya naa sa Bible. And even one of my boss, ingon gid siya sa kuha. Tanan natong gipambuhat, even sa mga strategies nga ginabuhat namo sa trabaho, ang pinaka root ana is from the scriptures. If you are going to do your best, then you will be rewarded. If you are going to follow Jesus, then you will be rewarded. So inana ra gid mga igsuon. So again, tanan-tanan mga igsuon. That's why lately no murag came up gid siya sa kuang una-una by the time nga nakadungog ko ato. Nga unsa din naa sa Bible di ay nganong kinahanglan ginato siya basahon. So if you know the basic murag siya may pinaka-general among the thoughts sa kalibutan. Tanan ang source ato niya naa sa Bible. Naagi siya sa Bible tanan mga igsuon. So again, and through relationship and connections, ako lang i-expound no. Diri giingon sa relationship and connection. So according to Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So kinahanglan gid ay mga igsuon nga kung unsa inyong mga gusto, no? Although we know naman mga igsuon nga ato ang Dios nagatan-aw sa tuwa og naa siya mga plano. Pero again, dili man ta even mga manghuhula ganilang gingon dili man na tinuod. So kinahanglan nato mo voice out. And then that's one way nga ato ang i-channel through prayer mga igsoon nga Lord, kini ang ako ang mga gitinguha karon gusto ko unta ingon ni Lord. It's a form of connection. Agianan ang prayer mga igsuon para tanan nimong mga kaaligot-got, tanan nimong mga gusto. Sabi nga sa Luke 1:37, nothing for God nothing is impossible. Nothing is impossible. Walay imposible sa ato ang buhi nga Dios. Amen. So and also mga igsuon, obedience to God's command. So in 1 Thessalonians 5:17, it says, pray without ceasing. So klaro kayo mga igsoon, no? Kinahanglan mag-ampo ta,
pray without ceasing. And also in Luke 18, verse 1, it states that people ought always to pray and not lose heart. So kinahanglan mga igsuon, kung mag-ampo data, kinahanglan kinasing-kasing. Dili memorize. Dapat kinasing-kasing kung unsay gusto ka bantay ka na mga igsuon nga. Once ang isa ka mensahe imo nang gi-memorize, murag wala na siya ibili. Mura na siya gingon na siya passive. Mugawas ra siya diretso sa imong baba. No? But kung kanang imuhang gi-construct ang imuhang kung sa istorya sa Ginoo, there's a tendency mga igsoon nga imo na siyang huguton sa imong kasing-kasing. No? Imagine mga igsoon, ang Ginoo mo'y nagbuhat kanato. Siya mo'y nagbuhat, siya mo'y nagbutang sa tuwa, siya mo'y Alpha and Omega mga igsoon. So kabalo siya kung sa tanan natong mga gipangsagubang, kung kabalo siya kung unsay mga solution sa ato ang every nga mga trials, no? Unsay ato mga struggle right now, naa sa iya ang tubag mga igsuon. And walay bayad mga igsuon ang pag-contact sa iya. Di ka mo gamit og telepono, dili ka mo palit og cellphone, dili ka magpa-load para lang makontak ang atong Ginoo. Kinahanglan lang mulingkod ka. You have to close your eyes, open your hearts, and open your minds. Then talk to God whatever you wanted to be. Whatever you ask, God is truly faithful also. In Colossians 4, verse 2, it says that continue steadfastly in prayer. So by holding this teaching mga igsoon, we ensure that our relationship, ato ang relationship sa tuang buhi nga Dios is constantly nurtured. Na ato ang kabantay ka naman tang bata nga kinahanglan ginato sa ampingan. Kay ato agud siyang gigugma. Same sa ato ang pag-follow, no? Sa ato ang pag-alaga diya sa tuang buhi nga Dios, kinahanglan daily ato siyang pagabubuan. Ato siyang atimanan. Kay once mga igsoon dili nato atimanan sa ako ang gingon kaganina, naalay isa ka adlaw, mo replicate na siya, manganak na siya mga igsoon. Pag kasunod si mana, duha na ka adlaw imo nang malimtan. Ka okay ra nalimtan. Na ka excuse. Pag ikatulo ka si mana, ing abot nagtulo ka adlaw, hangtod nawala na. Kung sa tanom pa hangtod namatay na lang ang tanom kay wala na naalimahan. So muna gingon mga igsuon nga same sa ato ang pagmahal. Like for example sa tong mga anak. Kung unsa nato nga every day, every hour halos dili nato sila gusto nga mawala sa tong mata. Hinaot unta mga igsuon nga kita mao pud atong buhaton diha sa tong buhi nga Dios. And for sure mga igsuon, bubuan na sa ato ang buhi nga Dios og sakto og overflowing nga blessing. Wala tay dapat kabalakan mga igsuon, no? Basta as long as kabalutakin sa atong duulan, kabalutakin sa ato ang ampuan, kabalutakin nga unsa og kinsa ang ato ang buhi nga Dios. Wala ginaton timan-an mga igsuon. Okay, alignment with God's will. So, in Proverbs 3, verse 5 to 6, it says that, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. So, klaro kay mga igsuon, no? Nagiingon niya diri nga, with all your heart, and lean not on your own understanding. So, dili dapat dinato sa ligan ang atuang mga pagtuo. Kay tungod kita tawo mga igsuon, masayop. Usahay gani. Ako na-experience na ako ni. Nga, kanang nana ko sa middle no nga in-connect na ko sa Ginoo. Naing kalitog agi. Nawala gid mga igsuon, na-interrupt gid ko. And I just don't know if you experience also with that, nga mga incident. Nga naay mga times, for sure, that incident nga naay nagpa-interrupt sa tuwa, it's a works from the devil, mga igsuon. Nga gusto niya ma-distracta. But it happens. It's also, we do have also na choice
no, gitagaan tag freedom, gitagaan tag free will sa tuang buhi nga Dios. After nimo mapandol, are you going to be back or are you going to be out? So inana ka butan nga tuang mga atong buhi mga igsuon, no, nga wala tag himong robot. Kung pwede pa lang, grabe siya kagamana, maingon ang uban. Kung Dios manggani, nganong kinahanglan, I'm sorry to pero na-quote lang nako, it's not political, but for me, it's a red flag also nga, kung Dios gid siya nga tinuod, nganong nagpakamatay o nganong namatay man siya sa cross. No? So that alone, pasabot na mga igsoon, wala siya kaila sa ato ang buhi nga Dios. Dili ingon ana ka firm ang iyahang pagtuo diha sa ato ang buhi nga Dios. Og for sure, dili gid ingon ana ang iyahang faith sa tuong buhi nga Dios. I just know where he coming from. But for me, again, para sa kuha, it's a red flag also. No? It's a red flag. So again, whatever happens, ingon gani, di ba, kay sa story ni Job, grabe, gitanang mga kabtangan niya, even iyang family, even iyang kaugalingon mga igsuon, no? Nga grabe ang sakripisyo. Taliwala sa iyang gisagubang, sa iyang struggle. If ever ako manggani mo nasa ingon nato yung mga igsoon, I just don't know, basig pagsulsol, pag-ingon sa iyang asawang musunod pa bagyahapon ka, mapatuo pa bagyahapon ka diha sa imuhang pagtuo mo, imo pa bagyahapon tumanon nga despite sa imong struggle, possible mga igsoon, ako di ko kaingon nga mapabilin gihapon, no? But thanks to that word mga igsoon, it opens my eyes and my minds and my hearts nga kinahanglan ay bisag unsa ang ato ang mga gipang sagubang, dapat magligon ta mga igsuon diha sa tuang pagtuo diha sa Dios. Dapat dili nato buhian kay klaro na kay ang gipangingon sa Ginoo, no, nga wala tay laing saligan kundi siya mga igsuon. Atong pagatawgo ng iyahang holy name, no, daghan kasanan mga igsuon, grabe na kasanan ka I know for sure you will believe also and you will agree with me nga ang pangalan sa tuang Ginoo mga igsuon is holy, no? Then we have to bear in mind mga igsuon, no, nga we have a great God. We have a great God that He has a God that has everything. So tanan mga igsuon naa sa iyaha. Tanan natong tanan. Even ang atong makita diri sa kalibutan walay nagpanag-iya usa sa tua. Basig napagani mga times nga mag-aspire ta og mga material things, no? Even property mo na mga kuan, but again mga igsuon, sometimes perti natong tinguha nga dapat makapalita or kini kinahanglan na ni maakua. Pero wala gay nato giunahuna nga magpasalamat sa Ginoo, mangayo ta da guidance sa Ginoo. Kung angay ba natong kwaon tong butang atong gina-aspire mga igsuon. So again, we have to remember that everything comes from our great God, and that's, no, tanang naa diri mga igsuon, no, gikan na sa tuong buhi nga Dios. And also in terms of spiritual strength and protection, so mo ni nag-ampo ta mga igsuon para malig-on ang ato ang pagtuo diha sa tuong buhi nga Dios, and also sa ato ang protection, di ba usahay, we are asking for a guidance, protection and provision mga igsuon. Kay mo na mga kinahanglanon nato para mabuhi ang ato ang kalibutanong, no, atong lawas mga igsuon, no. So in 2 Corinthians 12 verse 9, it says that but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Akong Osborne mga igsuon, my grace is sufficient for you. So ang grasya sa Ginoo is enough na sa tua. And for my power is made perfect in weakness. Sa dihang kita mga igsoon na ata sa atong kasubo, dapat ang atong pagatawgon is ang atuang buhi nga Dios. Klaro kayang giingon diri sa 2 Corinthians
By the time mag-ampo taigson, pwede nato yung sumala sa imong giingon Ginoo sa 2 Corinthians 12 verse 9. Your power is made perfect in weakness. Dili ka na ikalimod sa Ginoo kay mo kana iya mo'y nakasulat sa tuang balaang Biblia mga igsuon, from the Holy Bible mga igsuon. And also in Proverbs 18 verse 10, no? It says that the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. So, from the name, the holy name Jesus Christ mga igsuon, balaan, no? Balaan. Ug dili siya matibag-tibag. Bisag pila pa ka mga generations ng may agi mga igsuon, ang nagpabilin, no? Nagpabiling maligon, no? Nagpabiling balaan ang pangalan sa tuang buhi nga Dios nga si Jesus Christ. Amen? So mao mga igsuon nga kinahanglan in times of trouble, in times of uncertainty, in times of whatever your possessions ng mga igsuon, you call up the Lord. And that's through prayer mga igsuon. It's the best channel, the best way mga igsuon to develop, no, and to reach God is through by prayer. Do you believe mga igsuon, no, that God's grace is a gift? Ang grasya sa Ginoo is gift. Wala siya kalakip, wala siya kaakibat nga value. Wala siya kaakibat nga money. Dili kinahanglan nga imuhang paliton, no? Dili kinahanglan nga imong paliton. God's grace is a gift. It's because you can't even earn it. No? You can't even earn it. No? Dili na kinahanglan nga imuha dirang wadwaron. Dili na kinahanglan nga imong bungkalon para lang buligan ka, para lang tagaan ka og grasya sa Ginoo. No? Kinahanglan ba mga igsuon nga para bubuan tagaan tag grasya sa Ginoo? Kinahanglan ba nga mag-map kada ani di sila nato makita? Di ba dili mga igsuon? Ginaana ka available ang ato ang grasya nga gi-promise ato sa atong buhi nga Dios. And you can't even buy it. Dili nato siya mapalit. Wala gid siya presyo mga igsuon. Dili kinahanglan nga ang grasya na kay 1,000, na kay 10,000 or 100,000. Dili sama sa property mga igsuon nga kinahanglan kag 100,000 para lang makaangkon ka og 100 square meter nga yuta. Ang grasya mga igsuon is free of charge. Kinahanglan lang nato nga i-channel sa Ginoo. Kinahanglan lang nato og action through prayer mga igsuon. We have to reach out God. Tanan ang grasya Ginoo, kusa na siyang igahatag sa Ginoo. You will just receive it, no? Wala dili na makaingon ra ang moingon ang Ginoo nga buhata sa ani kadali, diserti katagaan. No. Wala nag-instruct ang Ginoo ingon because we are living with free will, with freedom. We have a choice. It's our choice mga igsuon nga buhaton nato kumpara sa Ginoo, and that's one thing nga ang atong Ginoo iyang i-measure ang ato ang kasing-kasing. Pag naatay kusang loob, na kita mismo mo take action in behalf sa iyaha. Because God is peace, mga igsuon. Kung atong ipatigbabaw ang Ginoo di sa atong kalibutan, for sure mga igsuon, walay gira nga mahitabo. Walay misunderstanding nga mahitabo kung ato ang una-unaon. Ang tanang tawo gitinguha nga naa dira dapat siya sa ato ang buhi nga Dios, sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen? So mga igsuon, ang tanan nga kung giingon ka ganina, you can have it through praying. Tanan mga igsuon, you can reach God nga di na ka kinahanglan mamasahe. Di na kinahanglan na ipaliton pa para ma-reach out nimo ang Ginoo, makakonect ka sa Ginoo. Di na kinahanglan mga igsuon. And the last one mga igsuon is internal peace and comfort. Now again, as I have said mga igsuon, no, nga if we are going to think about and
every one of us, no, will just follow Christ, then basically, we can attend we can attend peace and we will be comforted, mga igsuon. In John 14, verse 27, it says, "Peace I leave you, my peace I give you, and I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." So klaro kay mga igsuon, nganong kinahanglan man nato sana ato ang pahirapan ang ato ang mga kaugalingon, no, mga igsuon. Again, as I've mentioned kaganina, no, nga murag I really kanabitong makatulo ako nahuna every time kanabitong mahunahunaan ako nga unsay naa ako karon. Kay dili gid nako siya ma-imagine giunsa nako giunsa nako pagkuha. But I'm sure mga igsuon nga it's because of God. No? Ang Ginoo mo'y nagpalikod sa kuha, ang Ginoo mo'y nag-provide sa tanan mga igsuon. Kay kung ako ang saligan lang akong pangutok, maingon jud ko nga dili gid ko sure. Kung maingon mga sila naning kamot, kinahanglan pagid nako apilan og tiil. So mo na nang paningkamot og paningtiil. So duhaon gina nako gyud di magsilbi og kamot ray gamiton, no? Maningkamot og maningtiil gid ta mga igsoon, ingon ana ko. O naning. Paningkamot og paningtiil, no? Now mga igsuon, unsaon nga ba nato nga makakonekta sa Ginoo, no? And kanabang paminawon kita sa iya. In other words, how to pray effectively. So unsaon nga epektibo ang ato ang pag-ampo, no, og pag-connect dira sa Ginoo. Now first, be honest mga igsuon. Kung unsay naa sa imong kasing-kasing isulti dira sa Ginoo, no? Dili nato dapat isulti sa laing tawo. Nga atuon nato si Sol, si Marisol, atuon nato si Tess, si Marites, no? Dili na kinahanglan nato sila pang duulon. Starting tonight mga igsuon, make a habit. Every time you have problems, talk to God. Every circumstances, every struggles that you have, talk to God. Ayaw kaulaw mga igsuon, no? Nganong maulaw? Wala nagay uban gani nga maulaw makigistorya sa Ginoo, pero dili maulaw mo libak dito sa ubang tao, di ba? So that's mo nay kuan mga igsuon nga grabe na kay ta karon og mga grabe na kay ang kalibutan, no? Usahay man nag-away na lang, it's because nag-istorya ning isa, pag istorya dito kulang-kulang. So, to avoid that one, i-share na lang sa Ginoo, no? Kinahanglan i-share na lang sa Ginoo. You can date agad mga igsuon. Now mga igsuon, no, we have to seek God in our every step mga igsuon. Sa tanang lakang nato sa kinabuhi, pangitaa gid permanente ang Ginoo. Kung nalipay ba ang Ginoo, mahimaya ba sa atong gibuhat, no? Kahimutan ba sa Ginoo ang atong mga plano, kini nga plano, Lord, mo ni akong plano karong adlaw, no? Hinaut ta Ginoo nga naa ako sa sakto, no? Naa sa saktong dalan o naa ni sa sakto ni ang kining planuha nga ako ang pagabuhaton. Mind you guys, if inyo ang gi-start nga si Jesus Christ, no, in the first day nga inyong sa activity niyo sa morning, mind nyo pag abot sa hapon, napaka-light ang nahitabo sa inyong entire day. Napaka-light mga igsuon. Ang balikon mga igsuon, no? So, I know nga there are some of you here kabalos akong mga struggles last time, but nakaingon jud ko nga nagampo ra ko, nagampo ko, nagpray over, tapos nag-worship ko sulod sa room. Then ako arang gikuan dato nga, Lord, wala ko'y laing saligan, wala ko'y laing kanang gi-expect nga motabang sa kuha. Kay I know siya mo'y labing gamhanan, siya mo'y nakabalo sa tanan mga igsuon as
He is the Alpha and the Omega, mga igsuon. Siya ang sinugdanan o siya ang katapusan. So kabalo, naa sa iyang kamutanan, mga igsuon, wala sa tua. But mind nyo, mga igsuon, nakahilak jud ko after 3 days. Nakahilak jud ko. Kay gisulbad sa tong buhi nga Dios. And then that's one thing I'm really proud of, and to speak what God is doing for me lately, mga igsuon. Grabe gid, mga igsuon, wa jud ko ga-expect nga mahitabo to siya. Kay kaingon jud ko, yari nagig ko ani. Kay sulod ko sa isa ka butang nga wala pa gid siya kay sa tanan na dili siya will plan, murag hilaw pa, mga igsuon. But that time nga ako siyang gi-confess sa atong Ginoo, akong gihatag sa iya, naagi kasulbaran, mga igsuon. So my point, mga igsuon, is tanan natong mga gisagubang, tanan na whatever circumstances that we have, whatever struggles that we have, then be to God, no? Ihatag sa Ginoo. Now, before I leave this space, mga igsuon, no, akong humanon, akong gihangyo ang tanan sa pag-participate, regardless if you're going to stand or you're going to sit down. It's okay, mga igsuon, but I want you to make a date with God, mga igsuon. We will have 5 minutes to date with God. I wanted you guys to close your eyes, open your minds, and open your heart. Think about those things nga naa sa imuha karon. Think about, mga igsuon, nganong naa ka karon. Sa kadaghan sa mga tawo nga inglabay na nawad-an nagkinabuhi, ug nganong kita, nganong ako, nganong ikaw naa pa karon, mga igsuon. Unsay dapat natong iistorya sa Ginoo? As I've said, mga igsuon, that you have to be honest. You have to be sincere if you are going to talk with God. Connect with God, mga igsuon. Whatever the lapses, whatever the sins that we have committed, then we are free to connect with God and ask for forgiveness. If you have desires, we are free also to talk to God and ask for it. And God will do the rest, mga igsuon. Whether ang kana imong desire, mga igsuon, is really good for you, ang Ginoo na mo'y magbana-bana ng mga igsuon. Tell to God all your problems. Tell to God all your worries and all your fears, mga igsuon. Talk to God for all the sins committed, the lapses, the loopholes. Be free, mga igsuon. Be honest. Don't be fear. Our God is above all things. He is everything, mga igsuon. For sure, mga igsuon, the moment nga naata diri karon, there's always a purpose. It might be within our home, why we are living right now, tungod sa atong pamilya nga nasa tuang gilid, nga kinahanglan nato serbisyuhan, o tungod sa mga tao nga himuon ka sa Ginoong instrumento, mga igsuon, to lift up their lives, to bring them closer to God. We are not perfect, mga igsuon. We are not perfect. And God is really aiming, mga igsuon, nga kita manghayo ta sa iya ug pasaylo sa tuang mga imperfections. Ang Ginoo lang, mga igsuon, ang perfect. Walay ni isa ka nato. Walay ni isa ka nato. Even sa mga naa sa posisyon, mga igsuon, bisag naa sa sulod sa simbahan, nangalagad sa simbahan o sa Ginoo, mga igsuon, we are all entitled for sins, mga igsuon.
tanan ta makasala, tanan ta makasasala. But again, walay bayad mga igsuon ang pag-reach out sa atong buhi nga Dios to ask for forgiveness. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog in mga atong kantaho ng Through It All mga igsuon. Hinaot unta mga igsuon nga dili nato kalimtan ang message mga igsuon karong kagabi una is to start. Starting right now, you have to develop or you have to make time, no? In reaching our Creator, atong buhi nga Dios. Every morning mga igsuon, gamayng time lang before ta magbuhat sa itong mga buluhaton. To thank God for the life. To thank God for the opportunity, no? Nga ato ang ma-feel, ang ato ang sigkatawo, ang atong pamilya, ato ang maserbisyuhan. And even si Lord mga igsuon, and someday, somehow, mga igsuon, atong buhi nga Dios, atong mabutang diri sa sentro sa atong kasing-kasing o sentro sa atong kinabuhi. And for that alone, I can assure you that we can attain peace. We will be comforted. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos sa tanan-tanan nimong kamaayo o Diyos. Salamat sa kinabuhi o Diyos nga din kami mahimong instrumento to be an instrument sa among pamilya, sa among isigkatawo Ginoo. An instrument Ginoo, an opportunity nga mga kanta dira sa imuha Diyos. Magaampo, pagadaygon ka o himayao na imong pangalan tungod sa imong kamahayo o tungod sa imong dakong gugma. Lord, we are nothing. We don't have anything, oh God.